Boxing update mga tol, WBC Lightweight Champion Shakur Stevenson may banat sa mga fans. Karamihan daw sa mga fans na bumabati ko sa naging performance ni Crawford, hindi raw marunong magboxing o hindi magaling sa boxing. That is what you call high-level boxing. Two fighters on extremely high level using feint, defense, foot positioning, smart punch selection. That was amazing for me to watch. Para maintindihan mo daw talaga na napakaswabe ang laban ni Crawford, kailangan matalino ka sa boxing. Kung magaling raw ang kalaban ni Crawford, makikita mo kung gaano rin siya kalupit. Pinipili daw ni Crawford yung mga suntok na binibitawan niya para sure ball. Samantala ayon kay Turki Alalshi sa kanyang latest interview bago ang laban ni Crawford, sinabi ni Turki Alalshi na maganda raw ang plano niya para kay Shakur Stevenson. Gusto niya ikasa ang laban ni Stevenson kay William Cepeda. Kinausap na raw ni Turki Alalshi itong kampo ni Cepeda at si Oscar De La Hoya. So maganda naman daw yung pag-uusap sa kampo ni Stevenson at kampo ni Cepeda. Okay, sa ibang banda naman, Canelo Alvarez trainer and manager Eddie Reynoso has revealed that they are eyeing a potential fight for Canelo in Japan in December if he beats Edgar Berlanga on September 14. Sino kaya ang posibleng kalaban ni Canelo sa Japan? Meron bang malupit na super middleweight fighter na isang Japanese? Kung titignan nga natin sa ranking ng super middleweight, wala akong makitang Japanese fighter na kasama sa top 10. 100% nga po ang kampo ni Canelo na matatalo nila itong si Edgar Berlanga. May isang fans na nagsabi mga tol, kung si Jaime Munguia minasahe lang ni Canelo, paano pa kaya itong si Edgar Berlanga? Pero may punching power si Berlanga mga tol, kaya abangan natin. Tatalab kaya ang lakas ni Edgar Berlanga sa tigas ni Canelo? Sabi nga ni Danny Boy Garcia mga tol, pumusta daw siya kay Berlanga para talunin si Canelo. Sobrang dehado kasi si Edgar Berlanga, kaya malaki ang mapapanalunan kung magbigay ng upset. Sinabi rin ni Danny Boy Garcia na hindi close fight ang naging laban ni Crawford kay Madrimov. Malinaw na panalo si Crawford sa naging laban. Sa ibang banda naman, Canelo Alvarez pinaliwanag kung bakit $200 million ang hinihingi laban kay David Benavides. Basahin po natin. Sabi ni Canelo, obviously he is a risk. He is a great fighter and plus, he brings to the ring on fight night 25 pounds more than me. But I don't care about that. If the money is right, I can beat that guy tomorrow. Kaya pala malaki ang hinihingi ni Canelo dahil alam niya na delikadong kalaban si David Benavides. Samaan pa na napakalaki nito sa super middleweight. Sigurado pagdating sa mismong laban, aangat pa ng timbang si Benavides. Baka hindi na super middleweight fighter ang kalaban niya, isang heavyweight na. Ang tanong ngayon, may magbibigay ba kay Canelo ng $200 million?